Yan. So, ang pag-uusapan natin ngayon is 5 reasons why people don't buy from you. Okay? So, yung topic natin is hindi mo lang ma-apply, no? Sa sa ginagawa natin na business side ni economy, no? Actually, this training, no, is matagal ko na siya na-conduct. And ito yung in-apply ko rin sa negosyo ko. Okay? So, meron akong businesses, traditional, okay? Meron din ako mga online business din. And ito yung current na ginagawa ko at naging reference ko kung paano ako nagkaroon ng um, sales. No? Nang hindi lang basta sales, kundi tuloy-tuloy na sales. And nung in-apply ko siya dito sa ginagawa natin, okay, sa economy, okay, so ito yung reason, no, kung bakit ako nagkaroon ng 17 directs in just 1 week. Okay, so after nun, nagkaroon ako ng 8 personal enrollee. And after that week, nagkaroon ako ng 10 personal enrollee. So in just a matter of 3 weeks, ilan yon? I think nasa 30, almost 40, no? Almost 40 yung na-generate natin nun na sales. So imagine, no, kung i-apply mo rin at malalaman mo itong i-discuss natin tonight, malaking tulong to kung ano man yung mga pinagkakaabalahan mo ngayon, whether you are engaged in traditional business, whether you are into affiliate marketing. Okay? So kahit anong industry, basta itong pag-uusapan natin, ito yung mga reason kung bakit yung mga tao is hindi bumibili sa'yo. Whether you are offering products or services. Okay? So right now, I'm going to share you my screen. Okay. Yan. So kita ba lahat? Kita nyo ba? Kita nyo yung screen ko? Okay. So ang di-discuss natin once again is 5 reasons why people don't buy from you. Okay? So meron lamang tayo ng mga ground rules, no? May mga rules lang tayo kasi this is something na kailangan bigyan mo ng time. Okay? So nag-attend ka na dito sa training natin, sulitin mo na. Okay? So whenever na meron tayong training, this is just one of our trainings, no, na kinokonduct natin. And once na meron tayong training na i-conduct, please make sure na be on time. Okay? Also guys, no, open your camera. Okay? Your video cam para nang sa ganon is maganda yung magiging conversations natin, yung ating flow ng presentations kasi itong gagawin natin na training na ito is something na conversational. Okay? Of course, mute yourself. Make sure na naka-mute ka. Okay, para hindi ma-distract yung pagsasalita ko. And of course, come prepared. Kailangan meron kang pen and paper with you. Kasi ito, no, the secret, or hindi naman totally secret, pero yung key kung paano mo ma-apply yung mga matututunan mo ngayon is dapat ma-absorb mo siya. Okay? And sa mga nagsisimula pa lang, I recommend na magkaroon kayo ng pen and paper para nang sa ganun meron kayong babalikan. Okay? And next one, find a quiet place. So, kailangan doon ka lang sa tahimik na lugar. Okay? So, alis ka muna dyan sa mga may mga distractions, sa mga maingay sa paligid. Kung meron kang trade ngayon, lagyan mo ng SL and TP or close mo na, mas okay, no? Para nang sa ganun nakafocus ka dito. Okay? Sit still. Yan, para at least yung attention mo is dito lang. And if you have any concern, raise your hand. Okay, kung gusto niyo na magsalita, kung meron kayong question, meron kayong mga violent reaction, di ba? So yan. And of course, no eating. Yan, wag ka munang kumain ngayon para at least yung full attention mo na sa akin lang muna. And yung pinaka-importante sa lahat is be responsive. Okay? So kapag meron akong tinanong sa inyo, comment ka dyan sa chat box or dyan sa yan, just sa chat box natin and be responsive. Okay, para alam ko na nandyan pa kayo at meron pa akong kausap. Okay ba tayo? So now, ready ba? Ready?
Comment ready kung ready ka na simulan natin. Comment ready. Yan. Okay, number one reason, no, is no need. Okay? So again, no, pag-uusapan natin dito, ito yung 5 dahilan kung bakit hindi mo bibili sa'yo yung mga taong kinakausap mo. Whether you're offering products, whether you're offering services. Okay? And right now, dito sa ginagawa natin affiliate marketing, we are offering what? Both. Okay? Products and services. Intangible product siya. Hindi siya katulad ng binibenta natin before na ano ba mga binibenta natin? Mga multivitamins, mga whitening products, mga perfume, etc. So ito is we have that intangible products, digital products, and of course, services. Okay? Now, number one reason is they don't need. Okay? So kailangan, no, i-accept mo itong fact to. Okay? Some will join, some will not. So what? 'Di ba? Anong sunod? Next na agad. So meron pa dito ng mga may encounter na mga tao, no, na kakausapin mo tapos hindi nila nakikita, no, na kailangan nila 'yon. Okay? Whether sila is meron na talagang pera, okay? At hindi nila nakikita na need nila yung ino-offer mo. Normal 'to. Kailangan mong i-set yung sarili mo na some will join, some will not. So what? Next. Next na agad. Huwag mong ubusin yung oras mo sa isang tao na ayaw talaga niya. Okay? Remember, no means rejection. Okay? No means not now. Darating yung time, okay, along the way, kapag nakita nyo to, yung iba pang reason, darating yung time, sila mismo yung lalapit sa iyo. Uy, ano ba yung ino-offer mo nga ulit sa akin? Mukhang maganda nga yan, ah. Okay? So wag guguho ang mundo mo kapag merong nag-no sa iyo. No means not now. Hindi pa nila time. Malay mo pang December sila. Malay mo pang next year sila. So okay lang. So next ka lang lagi kapag ganung may mga tao ka na may encounter. Okay? So they don't need to make it. Okay? So ibig sabihin kasi may yung ina-offer mo kasi hindi nila nakita na kailangan nila. Bakit? Hindi mo kasi nagamit itong FAB. Now, ano tong FAB? Okay? FAB, ito ay features, advantage, and benefits. So when we say features, advantage, and benefits, kailangan mapakita mo to sa taong kausap mo. Okay? So for example, sa economy, sa community natin, anong features nito? Okay? Anong advantage ito? Anong benefits ito? Kailangan yung features mapakita mo sa kanya. Like for example, sa community natin, ano bang features natin? So meron tayo na ma-offer sa kanila at pwedeng ipakita sa kanila na basic to advanced course, mga videos na kung saan nandun na lahat ng mga basic fundamentals, mga terminologies na magagamit nila at matututunan nila along the way. Okay? Kasi ito yung mga kailangan nila bago sila makapagsimula. Alam mo na. Yan, bago sila makapagsimula ng forex trade. Another feature, okay? Another feature pa natin, nagkakaroon tayo ng live trading. Okay, so isa 'yun sa mga pupwede mo na ipakita sa taong kausap mo. Ma'am, nagkakaroon actually, no, isa sa mga ma-access mo once na magkaroon kami or once maging part ka ng community namin is meron kami na basic to advanced course na nandito na lahat ng kailangan mo. So nandun yung mga basic fundamentals, nandun yung mga terminologies, nandun yung mga kailangan mo na matutunan sa forex trading journey mo. And also, nagkakaroon din kami, ma'am, ng live trading. So dun sa live trading na yun, yung mentor namin at tinuturo niya kung ano yung mga zone, kung ano yung mga candlestick pattern, kung ano yung mga confirmation bago mag-entry. So sabay-sabay kami na nagte-trade doon. Okay? So from there, nakikita na niya yung features. Nakakita na niya kung ano yung feature nung ino-offer mo. Pansinin nyo sa mga cyber zone, sa mga store na ano sa iPhone, 'di ba? Sa mga store ng Samsung, 'di ba? Pinapakita nila doon yung features.
ng phone. 'Di ba? So ano ba yung mga features ng phone? 1 terabyte, 'di ba? Yung gig, yung RAM, okay? Yung kung gaano kalaki yung phone, 'di ba? So ganun yung mga features na kailangan din na ipakita mo doon sa taong kausap mo. Okay? Yung advantage naman, ano naman yung advantage nito sa iba? Okay? Sa competitors. For example, sa niche natin, ang pinag-uusapan natin dito is Forex Institution, Forex Academy. Now, iisipin mo ngayon, anong advantage ng economy, ng community natin sa ibang Forex Academy? Doon na magkakaroon ngayon ng comparison. Okay? Ma'am, actually, no, ang kaibahin natin sa ibang Forex Academy, may makikita ka dyan na mga nag-o-offer ng tuition fee, ng enrollment fee, na let's say dito sa Laguna, meron akong alam na 65,000 ang enrollment fee. No? Pero yun nga lang, alam mo ba na 3 months lang yon. After 3 months, wala ka ng connection sa kanila. Now, doon sa forex trading, sa pag-aaral mo ng forex trading, hindi yan ganyan magiging kadali. Hindi mo maaaral yan ng 1 month, 2 months, 3 months lang. Question, paano kung magkaroon ka ng bottleneck? Paano kung magkaroon ka ng malito ka at hindi mo alam kung ano yung susunod mong gagawin? Di ba wala kang mapapagtanungan? Yun yung advantage natin dito. Okay? And kung makakumpara mo, ma'am, no, meron ka pang makikita din na ibang mga Forex Academy na nag-o-offer na 100,000, 120,000. Pero right now, meron kaming offer. Okay? Naka-promo kami ngayon na for only $149 for the first month, so more or less nasa 8,000 plus yun, no? And yung second or succeeding months mo, $99 na lang. Okay? So, yun yung kaibahan namin doon sa ibang Forex Academy na mas maganda pa at mas marami pa yung ma-access mo dito sa community. Why? Kasi we are doing masterclass sa loob ng community. Nagkakaroon din kami ng mga live training. Okay? Nagkakaroon din kami ng mga sessions, no? Na na makakatulong sa iyo kung paano ka mas mapafamiliarize sa forex trading. See? Napakita mo ngayon yung features, napakita mo ngayon yung advantage. Okay? So proceed tayo sa benefits. Ano ba yung benefits na sinasabi ko dito? Dito naman sa benefits na to, dito mo naman ipapakita kung anong benefit nung ino-offer mo sa kanya. Dito na papasok ngayon yung trading result. Dito na papasok ngayon yung mga kinikita mo at ng ibang estudyante pa. For example, punta ka sa GC. Check mo to, ma'am. Okay. Ganito kami sa community. Imagine, itong ano natin na to, punta ako sa GC. Tingnan mo to, ma'am. Meron dito na nag-send ng profit niya. So, itong profit niya na to, kung i-compute ko, kano to? Ito na lang, $357. Sabihin na lang natin, isang araw mo to kinita. Now, yung 357 times 57, ma'am, 20,000 to. Yung 20,000 pesos na to, ang tanong, sa trabaho mo na yan, ilang araw mo kikitain bago ka kumita ng 20,000? Ba, ano sir, isang buwan kong sahod yun ah. Yun yung pwede na magkaroon ka dito, ma'am. Yung kinikita mo ng isang buwan, pwede mo nang kitain ng isang araw lang. Ba, ayos yan ah. 'Di ba? So bakit? Napakita mo yung benefit sa kanya. Okay, imagine, yung $10, o doon na lang tayo sa $10. Yung $10 na kinita mo in just a minute, magkano yun sa peso? 570 pesos. Yung 570 pesos, alam nyo ba, minimum na yan ng isang empleyado dito sa Batangas? Malaki pa nga yan sa, sa pasahod ko eh. Malaki pa yan. Okay? So, ibig sabihin, dun pa lang, mapapakita mo yung benefit nung ino-offer mo dun sa taong kausap mo. Plus, sabayan mo pa.
Bawa mag-trade ka doon sa harapan niya. O sige ma'am, ganito ma'am, may nakita ko magandang entry. Nagbato ng signal yung VIP namin. Nag-entry ka. Tapos i-close mo ng $20. Imagine ilang minuto lang nagkaroon ka ng $20. Ang $20 times 57, 1,140. Doon niya makikita yung benefit ng ino-offer mo. Kasi bakit? Na-expose mo, nabigyan mo na-emphasize mo siya. Nagigets nyo? So itong FAB na to, napaka-importante nito. Kapag umikot dito, yung conversation nyo, walang rason para hindi i-avail ng tao yung ino-offer mo. Kahit ano pa yan. Kahit anong product pa yan. Okay? Kung nagbebenta kayo ng multivitamins, gamitin mo tong FAB. Anong FAB? Kailangan magkaroon ka ng breakdown. So, ano yung features? Anong advantage? Ano yung benefit? Okay? Para nang sa ganoon, mabilis mo na mako-close yung taong kausap mo. Okay? Second, no urgency. Okay? Anong ibig kong sabihin dito? Di nila nakikita na kailangan na nila yung ino-offer mo. Okay? Ang ibig sabihin ng urgency, hindi na nila nakikita na kailangan na agad nila yung ino-offer mo. Okay? Anong main reason? Too complacent. Masyado silang kampante doon sa buhay na meron sila. Masyado silang kampante doon sa sinasahod nila, doon sa pension nila, doon sa binibigay sa kanila ng asa-asawa nila. Okay? Kaya kung bakit hindi nila nakakita na mahalaga yung ini-offer mo. Maybe sumasahod sila ng 50,000 a month sa trabaho or 100,000. Okay? So masyadong nakakampante. Now, ang tanong, paano mo gagawin na pakitain or pakitaan sila ng urgency? Ang objective mo ngayon, taningan mo yung buhay nila. Okay? Paano mo gagawin na taningan yung buhay nila? Now, ganito kasimple. Kailangan i-profile mo muna sila. Kailangan alamin mo muna kung anong background nila. Okay? Kasi baka nagpapakita ka dyan ng kikitain nila ng $10 sa loob ng isang araw, yung $10 pala nila, sobrang nipes para sa kanila. Ang ibig kong sabihin dito, baka yung taong kausap mo mayaman na pala at hindi nila ramdam yung $10 na yon. Hindi talaga nila kumbaga hindi talaga nila ma-value yung $10 mo kasi bakit? Isang segundo lang nila yun eh. Nagigets? So dito, kailangan taningan mo yung buhay nila. Kailangan alamin mo kung papaano mo ngayon ipapakita na itong ino-offer ko ay urgent. Kailangan ngayon na. Okay? Maraming paraan. Okay. Papaano? Sa profiling, alamin mo, for example, family man yung taong kausap mo. Okay? Umpisa pa lang, dapat natanong mo na to. Dapat na profile mo na siya. Ma'am, matanong ko lang, ilan yung anak mo ngayon? Or may anak ka na ba? Opo, meron. 3. Asawa po? Isa lang. 'Di ba? Ma'am ganito, question lang. Magkano yung nagiging monthly expenses mo? Sa amin kasi estimated siguro nasa 15,000 to 20,000 per month. Okay. Sa inyo bang mag-asawa, pareho kayo na nagkakaroon ng meron ba kayo parehas na source of income? Yes, meron din siyang trabaho, meron akong trabaho, meron din siyang trabaho, and then pag may mga bills na kailangang bayaran, naghahati kami. Now, nagawa niyo na ba na mag-usap ng partner mo at na breakdown niyo kung ano yung mga expenses at kung magkano yung pumapasok sa inyo na income? Hindi pa eh. Paano ba? Ano bang masasuggest mo sa akin? Okay, tulungan kita ma'am. Okay? Now, magkano ba yung income nyo? At magkano yung expenses mo? Isulat mo dyan ngayon. At tingnan mo ngayon kung magkano yung nagiging neto. Yung neto, makukuha natin kapag nakita mo kung magkano yung income mo less dun sa expenses. Ibig sabihin, dun sa neto mo na yan, okay, diyan na papasok yung emergency fund, yung savings mo, yung tithes mo, kung nagta-tithes ka, okay? And hahati-hatiin mo yan. Okay? Ang question,
magkano yung posible na matira doon sa savings mo? Okay. Now, itong conversation na to, ma-apply mo to sa face-to-face. Okay? Mamaya, pag-usapan natin yung online naman. Okay? Now, kung mapapansin mo doon pa lang, mapapalabas mo na kagad na, teka, o nga, wala nga natitira sa akin ah. Doon sa computation na gagawin nyo na yon, marirealize niya na yung income niya hindi nagiging sapat. Doon ka na ngayon papasok. 'Di ba sinabi mo kanina na tutulungan kita. Okay. Yun yung magic word. Yun yung isa sa mga word na kailangan mabanggit mo dun sa taong kausap mo na tutulungan kita. Okay. Ma'am, alam mo kung bakit sa tagal mo na sa trabaho hanggang ngayon hindi ka pa rin nagkakaroon ng ipon? Hindi ko sinasabi na pangit yung trabaho mo. Actually, ang ganda nga ng trabaho mo eh. Nag-earn ka ng 50,000 per month, yung partner mo naman nag-earn din ng 50,000 per month. So total income nyo in 1 month, 100,000. Question, bakit sa tingin mo ma'am, hindi ka nakakaipon? Malaki naman yung kinikita nyo. Oo nga sir, no? Alam mo kung bakit? Kasi meron lang kayo ng isang source of income. Okay. Ang isang negosyante, okay, para bigyan kita ng idea ma'am, no? Ang isang negosyante or ang isang nagsisimula sa pagnenegosyo, meron kasi tayong tinatawag na asset and liabilities. Ang asset is ito yung mga bagay na nagbibigay sa ng pera. Vice versa, ang liabilities, ito yung mga bagay na naglalabas ka ng pera at walang return. Okay? Now, ngayon ma'am, ano yung asset mo? Meron kang trabaho? Ano pa? Meron ka bang negosyo? Wala. Yun yung reason, ma'am. Meron ka lang kasing isang asset. Okay? Ang kailangan mong gawin ngayon is magdagdag ka ng isang asset pa. Papaano? Yung kinikita mo sa unang asset mo, kukuha ka ng percentage doon at magdadagdag ka ng isang asset. Na take note, hindi aagaw ng oras mo doon sa unang asset mo. Okay? Kasi, for example, meron kang trabaho, tapos gusto mo magtayo ng resto. Hindi kakayanin yun. Kailangan mong i-full time yung resto. Nagigets nyo? So, kailangan ma-emphasize mo sa kanya na hindi aagaw ng oras niya. Kasi bakit? Sa dulo kasi may pangbala ka kasi. Meron ka kasing sasabihin sa dulo. Okay? Ano yun? Automation. Kaya dun pa lang, tinataniman mo na siya. Okay? Now, ganun yung ginagawa, ma'am, ng mga nagsisimula ng mga negosyante. Kaya kung bakit, kung mapapansin mo, lumalaki at dumadami yung assets nila nang hindi nila napapansin. Okay? At lahat ng liabilities, sinasantabi muna nila. Yung travel, yung gala, yung mga pagbili ng mga gadgets na mga hindi kailangan, no? Ang inuuna muna nila is yung pag-produce ng asset. So doon pa lang, nabibigyan mo siya ng financial literacy, no, ng financial education. Oh, kaya pala. Okay, yun pala yung kailangan ko, yun pala yung kulang sa akin. 'Di ba? Nagiging consultant ka na ngayon. Okay, remember, yung ini-offer mo is business, is opportunity na makakatulong sa taong kausap mo. So doon pa lang sa usapan nyo, nagiging consultant ka na. Okay? And take note, pag-uusapan natin to sa ibang mga trainings natin, pero pahapayawan ko kayo, importante yung authority. Kailangan yung authority makuha mo kahit sino pang klaseng tao yan, kahit sobrang taas pa niya sa buhay. Kailangan nasa iyo yung authority. Kasi bakit? Lalamunin ka kasi niyan kapag hindi mo natutunan kung paano magkaroon ng authority sa conversations nyo. Okay? So ganun yung kailangan mo na iparating sa kanya. Taningan mo yung buhay niya. Okay? Na yung oras niya tumatakbo. Na hindi mo na mamalayan, ma'am, yung mga anak mo lumalaki na. Lilipas na naman yung araw, yung birthday mo parating na, yung taon di mo napapansin, maya-maya Pasko na naman. Ilang taon na yung dumaan sa'yo nang wala kang ipon.
Okay? So, yun yung mga pwede mo no, na gamitin or gawin sa taong kausap mo. Okay? Kapag online naman, actually sa online no, itong ano kasi natin is nakikita ko to na mas makaka-close ka dito kapag conversational lang. Except pa yung webinar na ginagawa natin, kung gaano ka-effective yung webinar na meron tayo. Okay? So kung webinar ka mag-focus, goods din. Kung conversational yung magiging flow nyo, okay din. Pero kailangan alam mo kung paano dalhin yung convo. Okay? So magkaroon din tayo ng training yan kung paano naman kung paano mo naman i-handle yung mga nila rejections. Okay? Kung paano nila yung mga nila tawag dito. Anong tawag dito? Yung mga complaints nila, yung mga reasonings nila, etc. Kung paano mo i-handle 'yon. Yan. So another training 'yon. Okay? So, yan no. Second yan, no urgency. Okay? So third one, no desire. Remember, these people buy on what they desire. Okay, question. How to create a desire? Okay? Ipakita mo sa kanila kung anong benefit mo nung nag-enroll ka. Ano ba yung Tagalog sa desire? Sige nga, comment nyo dyan. Anong Tagalog sa desire? Kagustuhan. Parang Kagustuhan. Pagnanasa. Okay, tama. Okay. Now, paano mo papakita ngayon sa taong kausap mo na magugustuhan niya, mo kasi kailangan yung benefit mo nung nag-enroll ka, mapakita mo rin sa kanya. One example. Actually, ma'am, no, ito laking tulong nito sa akin kasi bakit? Nandito ba si Ma'am Celia? Nandito si Ma'am Celia. Si Celia, na ikwento niya sa akin na nung time na nag-graduation yung anak niya, lahat ng gastusin ng mga pinakain sa labas, eat out nila, yung handa doon, galing lang sa trade. Okay, galing lang doon sa kinita niya sa trading, sa forex. So doon pa lang, magkakaroon na yun, no? Na mapakita sa kanya na doon nag-benefit ka. Hindi ko nakalain Nag-follow lang ako sa signal, hindi ako mag-technical analysis. Pero nagbato lang ng signal yung VIP namin, tapos ang ginawa ko, kinopy lang. And yun na. O ito, hindi ako $1 dito sa lang. So ito yung pinanghanda namin doon sa graduation ng diba? So ano yung benefit mo nung nag-enroll ka? Sir, kakasimula ko lang Anong po pwedeng gamitin? Okay. So gamitin mo yung mga co-student mo. Kung ngayon wala ka pang benefits or ibig ko sabihin wala ka pang resulta na nakakaroon dito sa ginagawa mo kasi bago ka pa lang, gamitin mo yung resulta ng ibang tao. Kailangan, bakit mo kasi magugustuhin din nila. So kung anong profile ng tao, i-relate mo sa kanya. Halimbawa, ang pinapakita mo sa kanya nakatulong to na meron kang napambili ng kumita ka sa forex tapos napambili mo ng ng diaper ng anak mo. Yung taong kausap mo pala, single, binata, di ba? So ang gagawin mo, i-check mo muna kung anong profile ng taong kausap mo. For example, kung mga Gen Z yan, okay? Anong benefit ang pwedeng mong ipakita dun sa Gen Z mo na kausap? 'Di ba? So yun yung kailangan mo ngayon na isipin. Ano yung pwede na maging benefit nitong taong kausap nito dito sasabihin ko. Ganun yung pag-create ng desire. Ikaw yung mag-create ng desire. Para mismo, gustuhin nila na i-avail yung in-offer mo. Okay? Yan. Number 4, no money. Okay. So, walang pera. Alam nyo guys, kapag sinabi ng prospects mo na wala silang pera, di nila nakikita yung value ng ino-offer mo. Okay? Sino dito yung may mga anak? Pwede ko ba makita? Yan. So meron kayo karamihan sa inyo is meron ng mga sari-sariling anak. Now, kapag yung anak mo papasok sa school, pasukan na at kailangan na niya mag-enroll.
at wala kang pera, anong gagawin mo? Kaya natin, Ma'am Judy, yan, since ikaw, anong gagawin mo kapag yung anak mo enrollment fee na pero wala kang hawak na pera? Gagawa ng paraan, coach. Bakit? Utang. Kasi importante po yung coach eh. Kailangan yun. Okay. So nakita niya kasi alin, yung value. Yung value ng pag-aaral. Okay? Yung value na kailangan na yung anak ni Ma'am Judy hindi, alam niyo yun, yung hindi mag-stop ng pag-aaral. Kaya kahit anong pangungutang, kakapalan na niya yung mukha niya, lapitan lang niya yung makakilala niya. Makita nyo? Kasi bakit? Once kasi na mapakita mo sa taong kausap mo yung value ng ino-offer mo, gagawa siya ng paraan. Kapag sinabi ng taong kausap mo, naku, wala akong pera eh. Ibig sabihin, meron kang nasabi or meron kang hindi nasabi. Yun lang yun. Natututo ba? So, yun yung kailangan mo na mapakita sa taong kausap mo. Anong value nito? Kasi ganito kasimple. Sasabihin ng taong kausap mo, naku, pasensya na, wala akong pera eh. Okay. Sir, ganito kasimple. What if yung kotse ko sa labas, ibenta ko sa'yo ng 10,000 pesos, bibilin mo ba? Abay, oo. Eh, teka sir, di ba sabi mo wala pera? Eh, teka, gagawa ko ng paraan yan. Kotse yan eh. Yun naman pala eh. Kaya mo palang gumawa ng paraan. Pero alam mo ba, yung kotse na yan, kaya mong kitain yan dito sa forex trading. Boom. Di ba? So, dun pa lang, na-reverse mo na kagad siya. O, kaya mo naman palang gumawa ng paraan eh. Pero hindi mo naman kailangan sabihin ng ganun. Pero at the back of your mind, kaya mong palabasin yung, meron yan. May pera yan. Okay? Hindi lang nakikita yung value ni offer mo. Gaya nga ng sabi ni Ma'am Judy, gagawan at gagawan niya ng paraan. Kasi bakit? Alam niya na importante yun. Alam niya na mahalaga yun para sa anak mo. Okay? So, ito yung kailangan mo. Pakita yung value ng in-offer mo. Okay? Number 5, no trust. Why people don't trust you? Bakit ang tao hindi nagtitiwala sa'yo? Whether first time mo lang sila nakita o matagal mo na silang kilala. Number 1, masyado ka kasing aggressive. Masyado kang pushy. Okay? Nakulang na lang, ikaw na sumagot lahat ng mga, ng kape. Uy, kape tayo. Uy, dito ka. Meet tayo. Meron akong i-share sa'yo. Sagot ko lahat. Masyado kang aggressive. Okay? And yung tipong lahat na lang parang alam mo yung nakaka-offend na. Okay? So ito yung isa sa mga dahilan kung bakit wala silang tiwala sa'yo. Kilala ka nila sa ganito. Okay? And second, bad body language. 'Di ba? Lalo na kapag face to face 'yan. 'Di ba? Nangungulangot ka. 'Di ba? Nagaganon ka ng buhok mo. 'Di ba? So, yung cellphone mo is lagi kang tingin ng tingin, ikaw yung nag-aano, pero alam mo 'yon, napakalaki ng impact ng body language kapag ikaw is nagpe-present ka sa taong kausap mo. Okay? So, dun pa lang, kiss ka na. Okay? Third one, bad eye contact. Pag sinabing eye contact, eye to eye. 'Di ba? Hindi yung hindi yung distracted ka dun sa taong kausap mo. Kailangan kung meron kang kakausapin, kailangan makita yung sincerity ng sinasabi mo. Paano? Eye to eye. Kung hindi ka sanay, kailangan sanayin mo. Bakit? Dun pa lang nabibitbit mo yung sarili mo. Na confident ka dun sa sinasabi mo. Samahan mo pa ng ng smile. Okay? Ng looks. Okay? So yung looks na sinasabi natin na yan, whether it is face-to-face or webinar presentation, importante to guys sa mga magko-conduct ng webinar.
'Di ba? So importante na baka naman ikaw nakasando lang paghaharap ka, ang pag-uusapan niyo forex. Depende. Kung kayo parehas na negosyante at kilala ka niya talaga, kung kaibigan mo siya, walang problema doon, 'di ba? Kasi bakit? May pera na 'yan eh. Kilala, alam niya yung ano mo eh, yung kartada mo eh. Okay lang 'yan. Pero kung yung taong 'yan is first time mong kakausapin, kailangan be presentable naman. Kailangan nakaayos ka naman, naka-proper grooming ka naman. Importante 'yan. Kasi dun pa lang, sa looks mo pa lang, makukuha mo na kagad sila. Okay? And number 5, yung tone of voice mo. 'Di ba? Baka naman rat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 , 'di ba? Niratrat mo na yung taong kausap mo at sobrang taas pa ng pitch mo. Okay? So, kailangan ma-master mo kung paano yung tamang pacing. When we say pacing, yung bilis ng pagsasalita at yung pitch. When we say pitch, yung taas at baba ng boses mo. Okay? Kailangan alam mo kung paano gamitin yung bilis at bagal, yung lakas at hina. Okay? And itong mga bagay na to, once na magawa mo to, ito na. Magagawa mo na. Okay? And of course, itong the way you dress. Okay? Kung paano ka manamit. Kung paano mo dalhin yung sarili mo. Kasi it symbolizes kasi kung anong klaseng tao ka. Okay? So the way you dress, meron kasi ibang tao no na minsan distracted din sa pananamit. Yan yung mga blue type na tao. Okay? So mga professional kasi yung mga yan. So kung gusto nila, nakakorpo ka. For example, nag-set ka ng business meeting. Kailangan nakakorpo ka niyan. Naka-semi-formal ka niyan. Okay? Kasi yung taong kakausapin mo, blue type na tao, professional. Okay? So, yan. Yan yung reason kung bakit wala silang trust sa'yo. Now, anong kailangan? Okay? What to do para makagain ka ng trust? Number 1 is proof. If you are doing this affiliate marketing through social media or through online, kailangan magawa mo na magkaroon ng proof. It's either your own proof, personal proof, or other people's proof. Trading result, 'di ba? Activities, 'di ba? Yung live tradings, 'di ba? So every time na nagkakaroon tayo niyan, post mo daily, i-update mo daily. May mga trainings tayo, i-post mo din, 'di ba? So may live trading, yung paldo, i-reels mo, 'di ba? So maraming paraan, okay? And ikaw na yung bahala na kung ano yung mga pwede mong gawin, no, as proof para nang sa ganun makagain ka ng trust. Okay? Another thing, convo nyo ng estudyante mo, ng personal enrollee mo, pwede mong gawin yung proof. Takluban mo na lang yung pangalan niya at i-post mo. Ibig sabihin, dun pa lang, makikita ng mga tao na ikaw nakakatulong ka sa ibang tao. And makikita din nila na ikaw yung tao na pwedeng makatulong sa kanila. Hindi lang ito basta trading result lang na pinag-uusapan natin na proof. Okay? So yung proof na to, is kailangan maka-gain ka ng trust sa tao. Okay? Another thing, testimonials. Okay, so for example, mga conversation nyo or sa GC, merong nagpasalamat sa'yo, meron kang natulungan. Post mo din. 'Di ba? Kasi yun yung makaka-gain sa'yo, makaka-build sa'yo ng branding mo mismo. Yun yung makakapag-create sa'yo ng credibility mo. Okay? And pictures, of course. Kung ano nangyayari sa GC, kung ano yung mga VIP signals, kung ano yung mga trading result, etc. Post mo lang din. Okay? And of course, itong results ng other traders or ng iba pang students. So, pwede mo rin tong gamitin, no? Para sa ganon, makita nung taong kausap mo na marami kayo sa community, na marami kayo na kumikita at lahat kayo nagkakatulong-tulungan. Especially mga OFW, no? Kasi ang OFW, syempre, malayo sa pamilya yan. And mostly, ang hanap talaga ng mga yan is community. Kasi doon nila na naiibsan yung kanilang mga
pagka-homesick, pag meron silang mga taong nakakausap. Okay? And marami pang iba. And also guys, no, you will encounter this type of people. Okay? This kind of people. Okay? May tiwala sa Forex, may tiwala sa community, may tiwala din sa business na ini-offer mo, pero sila mismo walang tiwala sa sarili nila. Makaka-encounter ka talaga ng mga ganitong tao. Normal yan. Okay? So, recap muna tayo. No need, no sale. No urgency, no sale. No desire, no sale. No money, no sale. No trust, no sales. So kung hindi mo ma-apply itong 5 bagay na to, definitely hindi ka magkakaroon ng sales. It's either you're offering tangible or intangible products, services, or kung ano man. Napaka-importante itong 5 na to na reason kung bakit hindi bibili sa'yo yung taong kausap mo. Okay? So, need to know this. 5. Okay. Ito, screenshot mo to. And kailangan ito yung masagutan mo sa sarili mo. Okay? Kailangan ikaw yung mag-create nito. Kailangan ikaw yung mag-compose nito. Okay? Simulan natin 5. Paano makakabing sa process? Anong kailangan mong gawin? Second, paano mo mapapakita yung value ng ni-offer mo? Ito ito na yung sunod-sunod na to na kailangan mo na ito yung mapaikot mo sa flow ng conversation nyo. Third thing, ano ba nagawin sa na-offer mo? Okay? Paano ka makakapag-create ng urgency na hindi sila bibili bukas, kundi ngayon? Okay? And lastly, paano mo mare-resolve ang problema nila? Paano mo mabibigyan ng solutions nila? So guys, ito, malaman mo lang, no, yung sagot dito. Ikaw kasi mismo ang magko-construct dito kasi hindi ko naman alam kung anong personality and character ay meron ka at yung taong magiging kausap mo. Pero generally, this is something na dito na iikot yung conversation. Once na itong 5 na to, perfect mo na ma-include doon sa conversation mo, napakataas ng conversion rate nito. And most likely, okay, done deal. Alright? So, ganda kami yung training natin. So, if you have any question, let me know, no? Meron ba kayong mga questions, concerns? Meron bang mga natutunan? Maraming natutunan, Question. Coach. Yan, madami daw. Okay. Yes. No question so far. Okay. So guys, I hope no na nakapag-take note kayo. Okay? Kasi again, familiarization is the key. Okay? So siguro sa inyo wala pang experience kung paano kumausap ng tao. Pero the more na ginagawa mo to ng paulit-ulit, the more na ginagawa mo to na hindi ka tumitingin sa kung anong magiging resulta at outcome, okay, masasanay ka. Okay? And darating yung time, baliwala na sa'yo lahat. Ma-apply mo lagi yung yung SW3. Some will join, some will not. So what? Next. Next na agad. Okay? Next na agad. Okay? So hanggang dito na lang muna guys. And I hope no na you are doing well and you are doing good tonight. Actually, maaga pa. Magkaroon tayo siguro ng live trading later. No, tingnan natin yung galaw ng market. Pero anyway, masaya ako na nandito kayo. And before that, mag-picture muna tayo guys.